Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at mawalan ng ugaling. Dahil sa ito sa atin ang lahat. Panahon na ng pagbabago, at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at lakas, kagandahan at talento, ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwanag. Marami ang magandang bukas, subunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. So ito mga kaibigan, kahapon, di ba, February 25, EDSA Day, di ba? EDSA Day. No? Alam niyo ba na meron dahil lang din sa isang vlogger. Dahil lamang din sa isang vlogger na mga kaibigan na malikot ang imahinasyon, malikot ang mata at malikot ang mga kamay, no, na talagang naman naghanap ng kung ano-ano. Meron siyang nahanap na lumang quote card no mga kaibigan na kung saan ay etong pinaka-original na video na ito ay nabura. No, yung pinaka-original na ito mga kaibigan ay binura. Binura daw ni Sarah, no mga kaibigan. Binura daw ni Sarah, ha? Sabi niya na 51 billion asan, Sir Al, si Bisdak sarap sampalin, mas magaling pa sa demonyo kung magtanim ng galit sa tao. Ah, okay. Malalaman ko rin yung Bisdak na yan. Aalamin ko rin yung Bisdak na yan. Taga Davao del Norte yung CPL. O nga sabi nga niya, taga Davao daw siya, di ba? Nabudol daw siya ng mga loyalista. Okay, so puntahan natin ito mga kaibigan. Na? Asan na yan? Okay, puntahan natin ito, di ba? Since February 25 kahapon, mga kaibigan, EDSA, di ba? Unahin muna natin yung before. Before, okay? Yan. So before ang sabi ni Sarah, mga kaibigan, noong 2017, 2017 yan, no? Mayor pa siya, di ba? O February 24, a day before ng February 25 ay may pahayag itong si Sarah, mga kaibigan. Sabi niya, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom
for our country. 'Di ba hindi raw niya maintindihan mga kaibigan kung bakit yung bloodless revolution na yon ay naging definition. Ano ba yung definition sa Tagalog mga kaibigan? Naging definition, kahulugan, no? Naging kahulugan daw ng kalayaan ng ating bansa. And this standard is forced down our throat, no? Binaba daw sa pilitan yung ating lalamunan, no? Parang word for word naman na mag-translate itong si Boss Al. By a certain group of individual who think they are better than everyone else. So, sa madaling salita mga kaibigan, kung lalagumin ang lalim na Tagalog, kung susumahin natin etong mensahe dito ni Sara noong February 24, 2017 na kung saan ay Davao City Mayor pa lamang siya, no, mga kaibigan, ay parang sinasabi niya na galit siya o ayaw niya sa negative sa kanya yung EDSA celebration, no, mga kaibigan. Kaya nga sabi niya, di ba? Bakit daw ito yung nagiging kahulugan ng kalayaan, no, ng ating bansa, no? Parang kinu-question niya, di ba? And ang tanong ngayon mga kaibigan, bakit tila biglang nagbago ang ihip ng hangin, di ba? And ngayon, no, mga kaibigan, na siya ay tawag dito ay isang vice presidente na, mga kaibigan, no. Ito naman ngayon ang kanyang di ba? Ito naman ngayon ang kanyang mensahe mga kaibigan, no. Masyado malaki, hindi ko na makita. Lakasan natin. Yan, di ba? Yan naman ngayon ang kanyang mensahe, di ba mga kaibigan? And bago ito mga kaibigan, di ba nalaman niyo ba, narinig niyo ba yung balita na na para bagang nag-aano siya sa DepEd, no? Sa DepEd na gawing ata yung February 25 at isama sa curriculum, di ba? Isama daw sa curriculum sa paaralan ay ituro daw yung kahalagahan daw po ng EDSA. O di wow, di ba? Sabi dito ni Sara mga kaibigan, let us remember. Sabi niya noong nakaraan, di ba? Sabi niya, di ba? Hindi raw niya maisip kung bakit daw ang nagiging kahulugan ng kalayaan sa Pilipinas ay yung bloodless revolution, di ba? Pero ngayon mga kaibigan, sabi niya, let us remember the lesson of EDSA. Ibig sabihin may aral pala yung EDSA, mga kaibigan. Di ba? The power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. Ngayon mga kaibigan, ang nagbigay ng mensahe na ito ay isang vice presidente ng Pilipinas na si Sara, di ba? Ngayon, kung titingnan natin maigi mga kaibigan, no? At bibigyan natin ng pakahulugan yung mensahe niya dito mga kaibigan. Tatanungin ko kayo, hindi kaya ito ay isang pagbabadya? Hindi kaya ito isang pagbabadya na talagang tuluyan na siyang bibitiw kay PBBM? Di ba mga kaibigan? Let us remember the lesson of EDSA. Ano ba yung lesson ng EDSA? Di ba? The power of unity. May pagkakaisa nga ba na nabuo? Or tinibag lang nun, kumbaga binahabahagi nun ang mga Pilipino? Dahil sa EDSA, di ba, nagkaroon ng pagkakabahabahagi ang mga Pilipino. The strength of the Filipino spirit. Paano magkakaroon ng strength kung mayroong bahabahagi? Di ba? And the importance of standing up for what is right. Di ba? Kinakailangan daw laging isipin yan ng mga tao. Ima Rebecca Lagmay, shout out. Kailangan daw laging isipin yan ng tao. Di ba? Pero okay, ano't ano man yung maging pakahulugan natin dito sa mensahe na ito ni Baby Sara, mga kaibigan, di ba?
Isa lang ang ibig sabihin nito mga kaibigan, di ba? Na itong si Baby Sara ay potential to be a leader. Di ba? Kapag ka ang isang tao merong ganitong mga mensahe mga kaibigan na kumbaga doble kara, 'di ba doble kara dati okay biglang hindi na, 'di ba? Samantalang ang EDSA mga kaibigan no yung February 25 it will be markado na yan as history na ng kasaysayan, 'di ba? History na ng kasaysayan Pilipinas. So hindi na pwedeng mabago 'yan, 'di ba? Pero yung bagay na hindi na pwede mabago dahil na nangyari na pero ikaw na nagbibigay ng mensahe para doon sa isang markadong kasaysayan ng Pilipinas na hindi na mababago mga kaibigan, eh magkakaroon ng pabago-bago na mga mensahe. Ang tawag doon doble kara, 'di ba? And kapag ka ganito ang isang politiko mga kaibigan, potential to be a leader. Potential to be a future president. Diba? At kapag ka ganito yung naging future president ng Pilipinas na doble kara at nakapabor doon sa kung saan ay ito yung nagpahirap, sumira, nagbahabahagi at nagpalugmok sa Pilipinas sa kalagayan ng Pilipinas mga kaibigan. Good luck Philippines. Di ba mga kaibigan? So yun si BP Sara, di ba? Doble kara. Hanggang ngayon naman di ba? Hanggang ngayon naman paiba-iba ng statement, no? O magulo utak. Bakit kaya nagulo utak ni BP Sara, no mga kaibigan? Yan yung kaya yan yung sa quote card nitong si Sara, na mga kaibigan. Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan